iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa apat, ganon. Tapos, isa ito, torture about 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. Wala, kasi hindi ko rin alam kasi nga, syempre, hindi natin alam kung anong perspective sa nanggaling. So, wala akong comment sa ganun bagay. Hindi naman natin alam kung saan yung opinion ko sa nanggaling. Pero sa tingin mo, ano kaya yung pinanggalingan nun? Bakit natawag niya na gano'n si Pangulong BBM po? Siguro sa lang yun, sa power, syempre. Pareha silang mga pangyarihan ngayon dito sa atin. Syempre, agawan na yan ng politics. Position. Ano naman yung masasabi mo kuya dun sa sagot ni Pangulong BBM na dahil daw sa fentanyl, kaya nagkakagano si Pangulong si ex-president Duterte? Wala kasi lang yun politics is politics yun. Ganun talaga, nagsisiraan yan. Siyempre, agawan na ng kapangyarihan. Pero tingin mo, may mga basehan kaya yung mga binatawang salita ng ex-president? Siguro, hindi ko alam sa kanila kasi sila naman yung nakakalam na kasi sila naman yung mga nasa unity Unity. So, Ano sa tingin mo kuya yung magiging epekto nito? wala, matagal na rin namang sira yung Pilipinas kasi nga ganyan yung natin, mamamahala sistema natin, so walang mababago. Ganun pa rin naman. Ano masasabi mo dun sa speech ni ex-president Duterte dun sa Davao Rally na tinawag niya po na drug addict yung ating mahal na Pangulo? Para po sa akin, yung mga sinasabi po na yun ni former President Rodrigo Duterte, parang nawawala na po siya ng saysay kasi as we know po na marami na pong nasabi si former President Rodrigo Duterte na mga medyo wala sa realidad or what. So parang para sa akin hindi na ako gano'n naniniwala sa mga sinasabi niya, pero hindi rin naman po natin alam kung ano yung totoo dun sa mga sinabi niya. So ayun. Tingin mo walang basehan yung kanyang mga binitawang salita? Feel ko meron siyang basihan, kaya niya yun nasabi, pero ayun nga po, kung makakapag-present po siya ng Evidence. clear evidence, and ayun po, edi goods, and mapapaniwalaan po siya ng mga tao. So how about doon sa sinabi ni Pangulong BBM po na dahil daw sa fentanyl, kaya nasabi ni ni ex-president Duterte po yung mga nabanggit niya po? Malay ko po sa kanya. Siguro parang nasabi na lang po para po sa akin yung dating po nun para kay BBM is kumbaga hindi niya po Sinagot in a negative way. Opo, hindi niya rin po sinagot yung pinaka tanong. Kumbaga binigyan niya lang ng ibang rason. So parang medyo... Tingin mo, magkakasundo pa ba yung Duterte at mga Marcos po? At ano sa tingin mo yung magiging epekto nito sa bansa natin? Na nagkakaroon sila ng misunderstanding? Yun lang po, hindi po natin alam kung saan papatungo yung awayan nila. Pero I think
very negative po yung pinapakita nito sa ano natin, sa para sa image ng bansa natin kasi knowing na sila tong mga matatahas na antas sa lipunan natin tapos kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi nila instead na magsalita about sa mga issues na kailangan namang solusyonan sa bansa natin. Yun. Hello. So ano ko yung masasabi mo dun sa yung binitawan na salita po, yung speech po ni ex-President Duterte na tinawag niya pong drug addict si Pangulong BBM? Sa tingin ko hindi naman totoo yun. Kumbaga, ano na lang yun ni Duterte yung para maging ano si BBM. Pero, Karoon ng negative image. pero alam ko naman na hindi naman ganun si BBM. Si BBM talaga. Ano kaya sa tingin mo yung naging basihan niya? Bakit niya kaya nasabi yun? Hindi ko rin ano kung dahil nga doon siguro sa sinabi rin ni BBM na yung iniinom ni Duterte na nga yung parang gamot na siguro. So ano masasabi mo doon, kuya? Kasi di ba sinagot ni Pangulong BBM nung sinabi niya na dahil sa fentanyl na iniinom niya, kaya parang nawawala na sa sarili. Baka nga, doon nga. Siyempre, paano na rin si Duterte. Pero hindi ko rin kasi alam kung ano talaga yung dahilan niya ba't niya nasasabi. Or maybe sa mga issues, sa Pero, ICC, sa confidential Ano pa funds. rin ako kay BBM talaga. Alam mo kung hindi naman. Naniniwala ka na ano. Kasi- Tingin mo kuya, magkakaroon pa kaya ng ano, ng... magkakaayos pa kaya yung dalawang partido? Siguro naman, pag ano lang, nasa pag-uusap din siguro nila. Ano kaya sa tingin mo maging effect nito sa atin? Sa bansa po natin, yung pag-aaway nila? Yun lang may mga ano talagang may kanya-kanya din talagang gusto pa kung ano nila. Basta, yun lang talaga. Yeah. So ano po masasabi niyo dun sa yung binitawang statement po ni ex-President Duterte na tinawag niya pong drug addict po yung ating mahal na Pangulong BBM? Sa akin po, Hindi ka po naniniwala? naniniwala. Kasi totoo yung sinasabi ni President Duterte na ang People Initiative hindi po kaaya-aya na Mag-base sa People is Initiative. People Initiative. Parang pinapalanggisan nila yung karapatan ng Senado. Yes, yun. Parang tinanggalan nila ng karapatan. Ng Senado. So, hindi po pwede na tanggalin ang karapatan ng Senado dahil sila din ay gumagawa ng mga batas. Yun. O kasi, di ba meron tayong tinatawag na constitutional convention na tinatawag. So, hindi po ako sang-ayon sa People Initiative. Pero yung doon sa sinabi niya na ano daw, drug addict daw si Pangulong BBM. Naniniwala ka pa? Hindi ko rin po alam kasi hindi ko rin nakita, hindi ko rin po... Walang ebidensya, kumbaga. Yung tungkol naman doon sa sagot ni Pangulong BBM na dahil daw sa fentanyl or yung painkiller na iniinom ni Duterte, kaya nagkakaganon siya. Ay, di ko rin din alam kasi di ko rin nakikita na nagtitake ng Hindi, actually, sinabi niya before na admit naman na nagtitake siya, pero yun kasi yung sagot niya eh. Hindi niya clearly sinagot ni Pangulong BBM yung binitawang salita na drug addict. Yun yung sinabi niya. Fentanyl daw kaya ganun. Ano masasabi mo doon? Tingin mo? Ano kaya yung naging basihan ni ex-President Duterte? Bakit nakakapagbitaw siya ng mga ganung salita? Alam mo naman si President Duterte is masakit talaga na siya. Totoo naman talaga na yung sinabi hindi naman katwiran, hindi naman pwede na tawagin mo yung isang president na drug addict. Yes. So, wala naman tayong ebidensya kay si BBM is drug addict talaga. Hindi natin pwedeng Husgahan ng isang tao. So, Pero sa tingin mo, magkakaroon pa kaya ng reconciliation dun sa magkabilang partido? At saka ano kaya magiging nito, yung epekto ng hindi pagkakaunawaan nila sa ating bansa? ang epekto nito sa
sa Pilipinas is magkakaroon ng gulo dahil sa magkabilang partido. Kasi may sarili silang Kumbaga, nadi-divide sila sa ibang ano eh. Nagkakaroon ng division, kumbaga. Ano pong masasabi mo dun sa binitawag statement ni ex-President Duterte na tinawag niya pong drug addict po yung ating Pangulong BBM? Hanggang di pa napapatunayan yan, kailangan niya magpakita ng ng proven na talagang nagtitik siya ng illegal drug ba yung tinutukoy ni Cocaine daw po. Cocaine, okay. Kailangan niya ng proven. Kung mapoproven niya, why not, di ba? Kailangan mo na patunayan bago yan Pero ikaw kuya, kung sa'yo, papaniwalaan. naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala unless na meron siyang proven. Yung katibayan ba na totoo yung binibinta niya sa tao. Tingin mo, may basihan ba? Or ano kaya yung reason bakit tinawag niya na gano'n si Pangulong BBM? Awan ko lang kung anong gap nilang dalawa. Malamang, regarding siguro sa pamamalakad nila sa hadikain nila sa drugs ba? Yung Oplan Tokhang po. Oo. Tsaka yung Ayan. sa ICC. Opo, yan yung nila dyan. Kaya medyo nagka-argumento sila regarding din sa concern mo. How about naman dun sa sinabi po sinagot po siya ni Pangulong BBM dahil daw po sa fentanyl. Kung bakit daw po nagkakagano si ex-president. Si ex-president, yun nga po, mahirap din mag-suggest niyan. At hindi rin ako naniniwala na nagtitik din ng drugs. Hindi siya actually drugs. Ano siya? Painkiller po. At painkiller, inadmit ni Duterte na nagte-take po talaga siya. Pero tingin mo dahil ba sa fentanyl kaya medyo nawawala na sa sarili? Possible yan, possible Meron lahat kasi ng medical na tinitake natin is meron siyang Side effect. sa kalalabasan sa tao. Magtitik ng medicine na yun. So possible yan, ma'am. So sa tingin mo kuya, magkakaroon pa kaya ng reconciliation yung kanilang yung pagkakaroon ng misunderstanding po both sides? Possible yan, Ano ma'am. sa tingin mo yung magiging epekto nito sa bansa po natin? Tingin ko, wala naman sa magiging epekto yan kasi personal nila yung Alitan. kahit, pero sa amin lang, ipagpatuloy lang yung hagikain nila para sa ating bayan. So that's it guys. Ayan yung mga opinion na narinig natin sa mga iba't ibang random people na na-interview natin kanina. So for me naman, kung ako, ito sariling opinion ko to guys personally, hindi talaga ako naniniwala kasi there's no clear evidence naman na maipapakita. Siguro kung may clear evidence na maipakita si ex-president Duterte na si Pangulong BBM nga ay isang ganon, doon tayo maniniwala. But for now, since walang clear evidence, syempre, hindi natin paniniwalaan. Kasi madali lang magbintang mahirap patunayan. So, secondly, about naman doon sa binitawang salita ni Pangulong BBM na dahil sa fentanyl. Actually, in medical terms kasi hindi natin siya kayang i-explain kasi hindi naman tayo doktor. Ang fentanyl kasi guys, ang pagkakaalam ko lang is isa siyang painkiller para sa mga severe pain. Mostly, tinitiki ata siya ng mga cancer patients. So, para siya sa matinding sakit. Kaya nagtitake ang isang tao ng fentanyl. Pero yung effect kasi noon, mas maganda na yung doctor, mas maganda na i-ask natin sa doktor kung ano ba talaga effect ng fentanyl. Pero sa tingin ko ang importante kasi dito, kung meron man silang misunderstanding sa bawat partido nila, is dahil sa mga iba't ibang reason, pwedeng for me siguro pwedeng dahil sa ICC or sa confidential funds o sa mga other political issues na kinakaharap nila. But hopefully sana yung misunderstanding na ito between Marcos and Duterte is hindi siya lumaki. Hindi mauwi sa mas malaking sigalot kasi actually, hindi naman sila yung talagang maapektuhan yan. Ang maapektuhan yan is yung bansa natin at yung mga taong bayan, lalo na yung mga nasa laylayan ng bayan natin, di ba? Sila yung mas maapektuhan dyan may tendency na magkaroon din ng mas malalaking gulo. So hopefully, I'm praying na sana hindi na siya umabot sa ganun. And I think, hindi talaga ako naniniwala, sorry guys, pero hindi ako naniniwala na si Pangulong BBM is kasama siya sa narco list o sa watch list kasi even PIDEA, di ba? Even PIDEA,
they said na BBM is not on their list. So, mas maganda na instead na magsiraan na lang sila or magsiraan sila o magbatuhan ng mga hindi magagandang salita, mas maganda na mag-focus sila dun sa ikagaganda ng bansa natin para magkaroon tayo ng matupad yung pangarap ni Pangulong BBM na magkaroon ng bagong Pilipinas. Siguro guys, hindi naman hindrance na meron silang mga iba't ibang strategy or iba't ibang perspective sa kanilang political career. Ang importante kasi talaga doon is may mga proyekto na nagagawa yung ating Pangulo, same with our Vice President o yung mga matataas na opisyalis ng gobyerno, may mga proyekto at magagandang na itutulong sila para sa ikauunlad ng ating bayan. Yun yung importante. So sana mabalik yung unity at saka mas maganda kasi na kapag mayroon tayong unity, mas maiaangat natin yung sambayan ng Pilipino sa kahirapan, di ba? Mas maganda na mag-work as a team kaysa yung magkaroon tayo ng division na hindi naman makakatulong sa atin. Mas talo nang magbibigay lang ng sama ng loob, ng hindi magagandang pakiramdam. So hopefully, magkaroon ng reconciliation sa magkabilang panig. So ayun guys, hanggang sa susunod na episode po ng ating My Opinion Matters, tandaan lang po natin na bawat opinion ng bawat isa ay mahalaga. Your opinion, our opinion, and my opinion matters. Bye! Hoy! Tara. Si Kuya. Opinion lang naman po. O, dali game. Ulit. So, ayun po. Ano? Kaya, magyakap kayo, magyakap. Oh, ikaw naman kuya. Mga kuya. So, ano masasabi mo dun sa ano? Ayaw. Kaya mapagyo muna. Ulit. Yun.